Ryan, nagbalikan na ba yung mga residenteng nabigyan ng financial aid para muling itayo yung kanilang mga bahay doon sa lugar? June, meron kasing mga residente doon na bahagyang natupok lang yung kanilang apoy. Pero karamihan doon sa mga residente doon sa nasa gitna o yung talagang tinupok ng apoy ay mananatili muna sila dito sa mga 4 na evacuation center ngayon na itinalaga dito sa Barangay 105 at yung isa naman doon na nakatalaga doon sa kalapit na barangay, yung Barangay 104. Sa evacuation muna mananatili ang mga residente sa Aroma Compound sa Barangay 105 Tondo, Manila na biktima ng sunog kahapon. Ayon kay Mayor Isko Moreno, tutulungan nila na makabangon muli ang mga nasunugang residente. Pinagkalooban sila ng financial assistance na nagkakahalaga ng 5 o 15,000 piso kada pamilya. Wala pa makakabalik dahil magki-clearing pa eh. Ito lang muna yung mga sustenance at yung pansamantalang pinagpapasalamat natin sa school na nagagamit muna yung pansamantalang tirahan nila. Pero babalik din sila and the city will provide financial assistance for them to rebuild their homes. Bukod sa financial assistance, binigyan din sila ng kitchen kit, family food pack at pakakainin sila sa loob ng hanggang 5 araw habang sila ay nasa evacuation center. Sa tala ng DSWD, umabot sa 872 pamilya o higit 4,000 individual ang biktima ng sunog. May panawagan naman si Mayor Isko sa national government. Mananawagan na rin ako sa national government, particularly NHA kasi property ng NHA yan yung lugar na yan. Na matuloy na yung pabahay nila. Kami naman nagbi-build din naman kami ng pabahay. But with the limited resources, we can only build so much in a particular timeline. Pero ito, it's high time na sana magawa na at mabigyan na ng atensyon ng pamahalaan. Pinasalamatan naman ng alkalde ang mga tumulong para mabilis na maapula ang sunog kahapon, kabilang na ang Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines dahil sa pag-deploy ng Black Hawk para tumulong sa pag-apula ng apoy. Aniya, posibleng lumaki pa ang sunog at mas marami pang nadamay na residente kung hindi ito agad naapula. Gayunman, sa mga nagpapatuloy o patuloy na nagpapaabot ng tulong sa mga nasunugan. Kung wala yung Black Hawk, Chinook and Yui, maraming salamat sa mga piloto. Thank you very much. Napakagaling. Ang normal na insidente rito pagka ganyan, inaabot ng 6 hours, 8 hours yung sunog. Because of that, mabilis na namatay yung apoy dahil sa tulong ng Armed Forces of the Philippines, Air Force, DND and OCD. Thank you very much sa kanila, particularly sa mga piloto. Samantala, June, nahuli ang 2 individual kahapon na nag-viral dahil sa pagnanakaw ng tanso at kable ng kuryente sa kasagsagan ng sunog. Na-inquest na ang mga ito at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7832 o Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 na na-inquest na ang mga ito. Ikinalungkot ng alkalde ang pangyayari. Aniya, dobling sakit ito sa mga nasunugan dahil mahihirapan pang maibalik ang power supply sa kanilang lugar. Pinahahanap na rin ng alkalde ang iba pa na nasa viral video. At samantala, June, ay hanggang ngayon ay patuloy yung pamimigay ng ayuda doon sa ating mga kababayan dahil pinag-isa na lamang yung pamimigay ng ayuda dito sa General Vicente Lim Elementary School. Yung mga nandoon center, dito na lang sila inipon kanina dahil medyo mas malawak itong paaralan dito. Diyan mo ang latest mula dito sa Tondo. Balik sa'yo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.